Purihin at pasalamatan natin ang Diyos sa bagong buwan at bagong linggo ng Pebrero. Palakpakan natin ang Panginoon. Madaling magpasalamat kapag maganda ang panahon. Madaling magpasalamat kapag may pera ka sa bulsa, marami kang ipon sa bangko, may pagkain sa lamesa. Madaling magpasalamat kapag maganda ang pakiramdam mo. Wala kang sakit, maganda yung kalusugan mo. Madaling magpasalamat kapag ayos ang pagsasama ninyong mag-asawa, mabait at masunuri ng inyong mga anak. Madaling magpasalamat kapag okay ang lahat. Pero paano kung hindi okay? Paano kung butas na ang bulsa mo at wala ka na kahit na 5 duling? Paano kung may masakit kang nararamdaman at malala pala ang iyong karamdaman? Paano kung hindi ang maganda ang pagsasama ninyo mag-asawa at hindi marunong gumalang ang inyong mga anak? Paano kung wala ka ng benta sa iyong kabuhayan at hindi na maganda ang kita sa iyong hanap buhay at kabuhayan? Paano kung hindi na okay ang lahat? Magpapasalamat ka pa ba? Magpupuri ka pa ba sa Diyos? Magsisimba ka pa ba? Magiging tapat ka pa rin ba sa Diyos? Paano kung hindi na okay at hindi na maganda ang panahon sa buhay mo? Makakapagpasalamat ka pa ba? Yan ang hamon ni Job sa ating unang pagbasa Kung nakinig po tayo sa ating unang pagbasa, narinig natin ang daing ni Job. Sabi niya, ang ligaya ng buhay ko ay naging lagim na. Imagine, from happiness, from abundance, naging difficult and hard for him. Kasi alam natin ang kwento ni Job. Kung kayo ay nagbabasa ng Bible at baka nakalimutan nyo na ang kwento ni Job, isa siyang mayamang tao sa lupain ng Uz. Abundant dahil marami siyang anak. 7 lalaki, 3 babae. At ang mga alaga niyang hayop, tanda ng kanyang ari-arian na sagana. 7,000 kamelyo, 3,000 tupa, 500 baka, 500 asno. So saganang-sagana si Job Pero napaka-righteous man, pious man, prayerful man ni Job. Lagi siyang nagpupuri, nag-o-offer sa Diyos. Kaya hinamon ni Satanas ang Diyos Sabi ni Satanas sa Diyos, yung bata mong yan na si Job kaya lang naman nagpupuri sa iyo yan Kasi sagana sa buhay yan Ang daming anak at mga alaga niyan Mayaman yan Maganda ang panahon at takbo ng kanyang buhay. Subukan nga natin, sabi ng demonyo o ni Satanas. Kunin mo ang lahat. Magpapasalamat pa rin ba sa iyo yan? At alam natin ang kwento, nag-call o pumayag ang Diyos. Sabi niya, sige, pero wag mo lang kukunin ang buhay niya. At ganun nga nangyari sa buhay ni Job. Sunod-sunod na kamalasan. Namatay ang 10 anak. Nawala, ninakaw, nasunog ang kanyang mga hayop, ari-arian. At nagkasakit pa siya ng malala. Nagkabukol-bukol sa katawan. Kaya nga narinig natin sa Ebanghelyo ang kanyang point of desperation. Nasa punto na siya ng pagkawala ng pag-asa. Pero ang tanong, nawala ba? Tumigil bang magpasalamat si Job? Ano ang narinig natin sa kanya? At sana tandaan natin, i-memorize natin, Job 1:21.
Job chapter 1, verse 21. The Lord gives, the Lord takes. Blessed be the name of the Lord. Ano ang sabi ni Job? Ang Diyos naman ang nagbigay ng lahat. Ang Diyos ang may karapatang kunin at tanggalin ang lahat. Purihin, pasalamatan, sambahin ang ngalan ng Diyos. Kaya-kaya natin yon kung hindi na okay ang buhay natin? Ano na ang nawala sa iyo? Ano na ang naubos sa iyo? Ano na ang masamang naranasan mo sa buhay? At nasasabi mo pa rin sa Diyos, blessed be the name of the Lord. So siguro ito yung hamon at paalala. Manatiling tapat. Manatiling nakakapit sa Diyos. In the point of desperation, in season and out of season of our life. In the abundance and in want, in the most difficult time of our life, manatiling tapat at mapagpasalamat sa Diyos. Tatlong H's po, letter H, no? Siguro ang dahilan kung bakit si Job ay nanatiling mapagpasalamat sa Diyos eh. Yun nga yung unang letra na H, no? Hanging on to God. Holding on to His faith, no? So unang H, hang on to Jesus. Manatiling nakakapit. Hold on to your faith. Manatiling nananalig, nananampalataya at hindi bumibitaw sa ating pananampalataya. Pangalawa, siguro, hanging out with holy, prayerful people. Yan ang ginawa ni San Pablo sa ikalawang pagbasa at saka sa ating ebanghelyo actually si Jesus, no? Nag-hang out sila. Nakipagbabad sila, nanatili sila sa mga tao para mahawa yung mga tao ng kanilang kabanalan, ng kanilang pananatiling tapat at mapagpasalamat sa Diyos. No? At siguro kung meron mang tao sa buhay ni Job na holy and prayerful, na salamat at hindi nawala at kinuha sa kanya ang asawa niya. Nawala lahat eh, hindi lang nawala ang asawa niya. Kaya I would like to believe in the most lowest part of his life, nung nawala na ang lahat, at siguro nung sinasabi niya yung nasa unang pagbasa, nandoon ang asawa niya eh. At niyakap siya. Sabi ng asawa ni Job, Job, I am here. Hinagod ang likod ni Job. Sabi niya, kakayanin natin to. Kakayanin natin to. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. At ganun nga ang nangyari. In the last chapter of Job, nakita natin at makikita natin sa kwento ng buhay niya. At dito natin maririnig din ang isang popular line sa aklat ni Job eh. The Lord bless His latter days more than His former days. Pinagpala ng Diyos ang mga sumunod pang araw at taon sa buhay niya, higit pa dun sa mga nagdaang taon at araw ng buhay niya. Dahil nanatili siyang tapat sa Diyos. At nag-multiply pa. Kasi nga, di ba, nawalan sila ng anak. Nanganak uli yung asawa niya ng 7 lalaki, 3 babae. At tapos yung 7,000 kanyang alagang hayop, naging 14,000. Yung 3,000 na baka, naging 6,000, no? Yung 500 na iba pang mga hayop, naging tig-1,000. So doble. More than his former blessings in life.
So baka tayo rin, marami tayong pinanghihinayangan na nawala na bendisyon ng Diyos. Pero kung nananatili tayong tapat at nagpapasalamat sa Diyos, baka dodoblihin pa niya yung nawala sa iyo eh. Hindi lang doble, baka triple pa. So kapit sa ating Panginoon. Hang on, hang out with holy and prayerful people. At panghuli, tularan natin si Simon Peter, si Simon Pedro. Home with Jesus. Home with Jesus. Hindi lang niya kasama si Jesus sa mga lakaran nila sa pagpapagaling, pagtuturo, pagmimisyon, kung saan-saan sila napunta eh. Pero sinama ni Simon Pedro sa kanilang bahay si Jesus. Kaya naman nung ilapit kay Jesus ang biyenan niya na may sakit, na may lagnat, dali-daling nilapitan ni Jesus, hinawakan ng kamay, ibinangon. So, home with Jesus, we can easily access Him, we can easily call Him, we can easily request anything to Him. Kaya nga, it is better to have a home with Jesus even in poverty, even in hunger, even in difficulty, even in trying times, rather than having riches, wealth, and everything in our home, but without Jesus. Mas maganda at mahusay pa na kahit na ang tahanan natin ay maraming kulang na material na bagay, pero kasama at inuuwi natin si Jesus, kesa sa punong-puno ang bahay natin ng lahat ng pwede nating makain, magamit, pero wala naman si Jesus. Home with Jesus. Sana ho, pagkatapos nating magsimba, pagkatapos nating marinig ang salita ng Diyos, pagkatapos nating matanggap si Jesus sa ating bibig at sa ating katawan, bring home Jesus. So that people in your family, people in your community will also learn how to hang out with Jesus and hold on and hang on with Jesus. Mga minamahal na kapatid, 3 H's para sa linggong ito. Hang on with God. Ano yung pangalawa? Hold on to our faith, or hang on with holy and prayerful people. But most importantly, home with Jesus. Amen.